Kay Soto, isa sa pinaka-dominant na player na sentro, ito ang nakita natin sa stats ng FIBA dahil na rin sa si Kay Soto ang #1 player sa pagkakaroon ng double-double na stats sa laro dito sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Tinalo pa niya ang ibang players na naglalaro sa shooting guard, small forward at iba pa sa pagkakaroon ng double-double na stats. At kung ganito nga naman ang stats ng isang player at nangunguna sa pagkakaroon ng stats na double-double ay iisa lang, ang ibig sabihin nito dominant si Kay Soto dito sa FIBA Asia. NBA, posible talaga para dito kay Kai, nasa kanyang size at skills at kung malagilas na sistema at players ang kanyang makakasama sa NBA kapag nagkataon ay lilitaw nga rin ang laro ni Kai sa NBA level. Papunta pa lamang si Kay Soto sa kanyang prime o peak. Bilang isang player kagaya na rin ng karamihan sa mga sentro ay naging dominant sila noong nasa kanilang mid-20s. FIBA World Cup 2027, dito natin makikita ang isang Kay Soto na nasa kanyang pinaka-peak at prime, mas malapad ng konti ang katawan, mas matigas at mas mama ang galawan. Talagang isang mamaw na big man dahil sa laki ni Kai at yung skills niya sa tamang team coach, kakampi at sistema ay nagagawa niyang maging isang dominant na big at nakukuha ng gilas ang panalo. Kapag talagang may katulungan nga rin si Kay Soto na malakas maglaro sa 4 at 5, nagpapalitan sila at nag-click ang chemistry nila. Parang Kay Soto Junmar sa gilas ay talagang umaangat ang laro ni Kay Soto na ilalabas niya ang kanyang magandang court vision na hahanap niya ang isa pang big na nasa loob ng paint para sa maganda at epektibong opensa. Pabalik nga si Kay Soto sa Japan B1 B-League, ipagpapatuloy niya ang kanyang magandang laro sa ligang ito at maging ang kanyang mother team na Koshigaya Alphas ay masaya sa ipinakita ni Kay Soto. Patuloy nga rin ang development ng Koshigaya team at susubukan nila na may panalo ang karamihan sa kanilang mga natitirang laro. Ginamit ng maayos na rin sa Bando ang kanyang oras para na rin sa conditioning at full recovery sa kanyang back injury. At alam naman natin na hindi gaanong nakapaglaro ng maayos si Renza Bando sa team ng SGA noon o hindi sunod-sunod ang laro niya noon. May mga ilang games nga rin na kung saan hindi ito naka-uniforme at nasa bench. Ngayon nga ay nasa 100% na si Renza Bando at nakita natin na posible ang mid-season signing para dito kay Renza Bando ayon na rin sa kanyang kampo. Kung matatandaan nga rin natin ay naglaro sana sa team ng KT Sonic Boom itong si Delph Panopio, ang dating kasama ni Kai sa Batang Gilas noon, pero inalis ito sa team ng KT Sonic Boom dahil sa injury bago pa man magsimula ang season ng KBL. Posible nga ang mid-season signing para dito kay Renza Bando sa iba't ibang liga dito sa Asia dahil nasa 100% na ang kanyang kondisyon, talagang nakarecover ito ng husto sa kanyang back injury. Posible ng Japan B1 B-League o Japan B2 B-League dahil may mga interesado na mga teams sa B1 at B2 sa mga Filipino basketball players, lalong-lalo na ngayong katulad ni Renza Bando merong laro sa opensa at depensa. Pang-highlights rin ang karamihan sa opensa ni Renza Bando dahil sa athletic rin ang kanyang galaw. Posible na mangyari nga ang mid-season signing kagaya na rin ng nabanggit ng kanyang kampo. Aabangan natin ang muling pagbabalik ni Renza Bando at sana nga matuloy ang mid-season signing nila Kai at kahit na saang liga pa nga siya maglalaro ay aabangan at papanoorin siya ng mga Filipino basketball fans dahil na rin sa nagpakita ng galing si Renza Bando sa KBL at kaya niyang makapagbigay ng magandang laro para sa isang team. Slam Dunk champion, isang KBL champion at East Asia Super League champion si Renza Bando sa kanyang pro basketball career. Yung opensa niya explosive at maganda, talagang inaabangan ng mga fans at mid-season signing ng contract nga ang pwedeng mangyari dito kay Renza Bando. Pansin na ngayon ng mga teams dito sa Asia ang size ng Gilas Pilipinas. Ito ang isa sa pinakadahilan nila kung bakit sila nahihirapan sa Gilas team. Malaking bagay ang pagkakaroon ng malakas na frontcourt dahil maraming mga plays ang nangyayari dito. Una na ang rebound na kung saan mas maraming rebound, mas maganda para sa isang team. Yung depensa sa loob ng paint, konti ang tira ng kalaban na pumapasok sa loob ng paint dahil sa depensa ni Kay Soto at Junmar Pardo, at yung opensa naman ng Gilas sa loob ng paint mas lumalakas dahil sa dalawang players na ito. Sakto pa na may chemistry silang dalawa. Tulungan sa loob ng paint gamit ang kanilang magagandang plays, nagpapasahan kung sino ang mas libre at mas mataas ang tsansa na pumasok ang kanyang tira sa kanya ang opensa. Pag-amin nga ng New Zealand ay talagang nahirapan sila sa sais ng Gilas Pilipinas. Hindi sila sanay na ang Gilas ang mas matangkad tapos nagsasabay pa ang dalawang combo bigs at isang solid na wingman ang ating naturalized player all around rin. Ang laro para sa Gilas team, yung struktura ng Gilas, talagang masasabi natin na sakto ngayon. Nasa team ang tamang players para sa sistema at nagiging epektibo nga rin sa kanilang mga laro na gagawa nilang manalo laban sa malalakas na teams.